Para maiba naman, halina at libutin ang Torres Farm pagsapit ng dilim. Tignan natin kung ano itsura niya pag maraming ilaw. Una nga nating nadaanan is yung Sydney Opera House. So sa Sydney Opera House, andyan yung Amari Restaurant. Diyan pwede mag-breakfast yung mga naka-check-in. Ito po yung Sydney Opera House nila, which is originated sa Australia. So ayan yung kanyang itsura, napakaganda. Punong-puno ng ilaw. Maganda maglakad-lakad kasi mahangin. Marami silang puno, maraming ilaw, nakakatuwa. By the way, ang Torres Farm nga pala ay located sa Governor's Drive, Naik, Cavite. Sunod naman nating napuntahan is ang Old Greece. So ayan po yung kanyang itsura. Pwede kayo mag-picture-picture dyan para ma-feel na kayo ay nasa ibang bansa. Charot! Ito nga palang Torres Farm ay binansagan as happiest place in Cavite. Paano ba namang hindi ka magiging happy? Para kang nag-world tour pag pumunta dito. So talagang may experience mo yung world travel without spending too much money. O, diba? Bongga yun. Along the way, marami silang mga stalls pero close na kainan yun. Kainan yung mga yun. And then, napakaraming ilaw. Ang ganda magpa-picture kasi sa umaga, medyo kulang yung dating. Unlike paggabi, o diba? Kita mo yung mga ilaw, iba-ibang colors. Just like that. So, since nandito na tayo sa mga puso, alam nyo na ang susunod na ating pupuntahan. And this is the Eiffel Tower. So, nandito na tayo ngayon sa Paris, France. Look at that. So pretty. Ang ganda ng ilaw, diba? Pang IG ang datingan. For me, guys, mas maganda mag-picture dito ng gabi, promise. So, may mga label silang ganyan. Ayan, nakalagay Eiffel Tower. Mga miniature lang sila. Pero, hindi naman ganun kaliit. Sakto size lang. Moving forward, papunta na tayo sa Chinatown. Charot. Kasi meron ditong arko ng Chinatown eh. So, ayan, sa side na yan, medyo hindi namin napuntahan ng sobra. Pero, yung iba naman, napuntahan namin. Kasi gabi na, hindi na rin namin makita eh. Yung iba kasing part, walang ilaw. So, dito sa part na to, meron siyang malaking plane, nakalagay dyan, built-in. May airways dyan. Para nakalagay dyan, Torres Farm, ganon. Then, sunod namin napuntahan is yung Mawai statue. So, ayan, meron namang ilaw, kaya kita. Medyo, so, andito na tayo sa Eastern Island, Chile. O, diba? Ibang lugar naman na to. Kalain mo yun, kanina lang nasa Paris, France tayo. Ngayon nasa Chile na. Maganda ang magpa-picture dito kasi okay naman yung lightings effect. Parang horror ang datingan. O, bongga, charot lang. Moving forward, pumunta naman tayo sa Netherlands. Ito naman yung Netherlands Windmills na makikita sa Amsterdam, Netherlands. Bongacious, diba? Ang dami nating napuntahan in just one night. So, ayan, yung pa-label nila dyan. Bongacious. Maganda rin magpa-picture dyan kasi makulay yung windmill nila. At saka mailaw. So, try ko rin gawin ng maga na video. I-vlog natin ang umaga. Tignan natin kung ano mas maganda, 'di ba? Actually, nag-enjoy naman kami ng mga ate maglibot dito kasi mahangin. Maraming puno yung farm, nakaka-enjoy. Okay, moving back. Dahil yung part na yon is like parang malapit na sa gate. So, nag-move back kami. Then, lumiko kami to the left. Dito sa left side, nakikita naman natin dito ay signage, charot. So, papunta na tayo sa Pilipinas. Hindi. Dito sa left side kasi, andito yung Legoland. So, andito na tayo sa Malaysia, mga madam. Mga madam, sir. Itong Legoland na to, napakalaking swimming pool ito. Public pool ito, mga sir, ma'am. Meron siyang adult and kiddie pools. So, since yung villa na nakuha namin is yung Japan, meron siyang sariling pool, hindi kami nakarating dito. Hindi na namin na-try yan. Pero at least napuntahan namin at nakita namin yung itsura niya. Na-viewing naman namin siya. So, that's it. Mag-enjoy yung mga kids dito kasi style, di ba? Makulay, tapos play. May mga slides. Then, sa right side, andito yung mga kubo-kubo.
So, andito tayo sa side ng Pilipinas. Yan, kung mapapansin nyo, may mga touch of bamboos. Ayan. Philippine Villa. So, ayan siya. Ayan yung Philippine Villa. Maaano mo kasi nipahat, tapos bamboo. So, ganyan. Makulay, no? So, tinignan lang namin siya. Then, nag-move ulit kami para makarami ng view. Nag-e-enjoy kami tumingin sa Legoland kasi, makulay. May slides dyan eh. So, mag-e-enjoy talaga yung mga bata. Nadaanan din namin ng domestic airport. Actually, nasa siya? Gitna yung domestic airport. So, papunta tayo sa side ng UAE, Germany, pa-way ng Czech Republic at marami pang iba. Hindi ka naman maliligaw dito kasi meron sila mga signages katulad yan, Hawaii, Czech Republic. So, moving forward, ayan, ang ganda ng dito, ng view dito. Andito kasi yung mga yung pinaka Christmas village nila. So, kahit hindi Christmas, pa rin siya, nag-ooperate pa rin siya. Actually, nung dumating kami dito, meron silang pamusiko, yung banda. Tapos, sa gitna, sa may Christmas tree, doon sila nagpapalabas ng parang snow. So, nag-ooperate pa rin yan kahit hindi Pasko. Sa left side, andun yung mga villa. Andyan yung Aladdin Castle sa UAE. Diyan naka-check-in yung aking ibang pamangkin. So, ito yung malaking ito yung malaking Christmas tree dito. Then, meron silang Cabin House. So, magkakatabihan. Cabin House from Germany. Candy House. Christmas Village from Czech Republic. Yung gingerbread house nila from Germany also. So, ang ganda ng view dito. Sobra. Talagang pang IG yung picturean dito pag kayo pumunta. Nakakatuwa. Magaganda yung bahay. Feeling ko mga mga totoong bahay ng owner. May pa-feeling. Kasi ang gaganda. Hindi sila miniature actually. Parang mukha talaga silang bahay. So, ayan. Ayan ang kanilang Christmas village. Talagang mapifeel mo ang Pasko dito kasi sobrang ganda ng tanawin. Pakulay, mailaw, pakasaya ng datingan. So, moving forward, ito naman yung kanilang Burj Khalifa ng Dubai. So, andito na tayo sa Dubai, mga madam, sir. Makulay din dito. Tabi nun ay, ito yung giant chess set nila. Andito na tayo sa California. Kasing lalaki ng tao yan, mga madam. Malalaki sila. So, pwede nyo ma-feel, ma-touch. Hindi ko alam kung pwedeng, umakyat dyan eh. Pwede siguro magpa-picture. So, that's it. Ang likuran niya, andun yung parang tinatawag nilang Le Louvre ng France. Yung pyramid na parang made of glass. So, ayun, nasa likuran. Grabe, no? Ang tiyaga nang gumawa dito. O, ayan yung kanyang label, Le Louvre. Le Louvre is makikita sa Paris, France. So, ganyan na itsura niya, guys. Miniature din siya. Medyo onti lang ang lights doon kasi ni-improve pa nila yung ibang part ng Torres Farm. So, moving forward, ito naman ay I think ito yung Great Wall of China. Ayan, bongga, tama. This one is the Great Wall of China. Pero hindi na kami tumawid doon kasi madilim. Wala pong ilaw yung ibang part kasi nga for improvement pa sila. See, that's the Great Wall of China. Pero sa morning, pwedeng tumawid dyan. Mag-picture, mag-tiktok. Sinilip lang namin. Ganyan po ang itsura na Great Wall of China. Moving forward again, nandito tayo sa Dubai Villa. So, sa Dubai Villa, andyan sa harap nila yung kanilang pool. May pool yan eh. Public pool din siya. Parang 3 villa ata yung nakakasakop dyan o 4. So, ayan siya. Ayan yung mga pamangkin nag-e-enjoy ng night swimming. Malaki naman yung pool, malinis. So, enjoy naman yung mga bata. O talaga, 'di ba? Talagang chinaga natin 'yan isa-isahin kasi para talaga tayo nag-world tour. Ikaw na ang nag-travel ng world. So, andito din yung Sultan Palace.
Originated from Istanbul, Turkey. Then sa kabilang side, ito yung Umayyad Palace naman na tinatawag nila, na originated naman sa Amman, Jordan. Oh, bongga, di ba? Ayan yung label niya. Umayyad Palace. Tingnan niyo naman, guys, di ba? Talagang gayang-gaya eh. Bongga. So, eto pala yung Japan Villa na nakuha namin. Medyo malaki to, tsaka may sarili siyang pool. So, kapag meron naka-check-in dito, hindi pwedeng pumunta yung ibang guest na naka-check-in sa ibang villa. So, exclusive lang sa Japan Villa ito. Ayan yung kanyang pool. Maliit pero clean. Okay lang yan. Tama-tama lang naman sa amin yan. Then, sa kanyang side, andun yung Merlion ng Singapore. Oh, bongga, diba? Napapaligiran tayo. Then, ayun yung Leaning Tower of Pisa. Ang Leaning Tower ng Italy, of course. So, ayun pa, ang dami pa dun, guys. So, hindi ko napuntahan yung side na yun. Check ko sa morning. Pagod na kaya bumalik na sa villa, eh, no? Nakaharap kasi dito yung The Merlion. Dapat nakaside, eh. Para sana nagawa natin iconic posing. So, ayun naman, yung makulay na yun. Ito yung ayan yung Cinderella Castle from Disneyland, Hong Kong. Siyempre, hindi tayo papayag na hindi makunan yan. So, ito yung label ng Japan Villa. Ito yung pinakaharap. So, may nakalagay dyan na do not enter kasi nga private siya. Actually, maganda yan. May garden kasi dyan eh. So, let us see kung mapupuntahan ko ba yan or nakunan ko siya ng video. Pero ang target ko talagang kunan is yung Cinderella Castle. Ay, hindi. Ito pala. Nakunan ko siya. Ito yung Cinderella Castle. Ayan. So, ayan yung label niya. Ang ganda nito sa gabi. Sa umaga kasi hindi kita yung lights eh. Nag-iiba-iba yung kulay niyan. So, may pink, may blue, may green, may red. Ayan. Pero, hindi ko na-try pumasok. Actually, pwedeng pumasok dyan, mag-picture taking. Since gabi na, so bukas na lang na umaga. Pero ang ganda ng kulay, 'di ba? Oh, bongga. Moving forward, ito naman yung Santorini House. Ito yung tinatawag nilang Santorini. So, originated from Greece. Ang alam ko, ito yung events place nila eh. So, kapag magpapa-party kayo, pwede kayo magpa-book dyan. Ito naman yung Cottage of the Seven Dwarfs. Andyan si Snow White and the Seven Dwarfs from New York, USA. So, nasa USA tayo ngayon. Makulay din siya. Mas may dating talaga pag may mga ilaw-ilaw eh. Compare na lang natin. Back to Santorini. Ayan, malapitang view. Santorini ng Greece. Talagang bato-bato. Bato-bato ang structure ni Santorini. Yung color niya is blue and white lang combination. So, pure na pure, malinis ang budhi. Napakalawak niya kasi events place yun eh. So, if you're planning to have your wedding, party, birthdays, anniversary, pwede kayo magpabook dyan. So, moving forward, para makarami, andito tayo sa Pyramid of Sphinx. Charan! Andito na tayo sa Giza, Egypt. Ayan yung kanyang miniature structure. Bongga, diba? Nasa Egypt na tayo. Bato-bato. Ganda niyan, mga madam. Instagrammable. If I were you, punta kayo dito. Tabi niyan yung Statue of Liberty. Nasa New York, USA na tayo. Ayan na yung Statue of Liberty, mga madam. Siyempre, pa-zoom-zoom lang tayo. Hindi tayo pwede lumusong sa tubig. So, ayan siya. Dun sa part na yun, may ilaw. At least na-emphasize pa rin ng ilaw yung statue, diba? Okay pa rin magpa-picture dito kahit gabi kasi may ilaw. Itaas ang kamay. So, nandito naman tayo sa ang Bethesda Fountain ng New York City. Wala lang siyang patubig ngayon kasi gabi na siguro, sabi ng owner, magtipid. At least nakita natin, 'di ba? Nasa New York tayo ngayon, guys. So this one naman, ano ba 'to?
Alam ko nag-iiba-iba ang color nito. Ayan o. Nag-blue na siya. Nasa na ba tayong lugar mga madam? Hanapin ang label. Ang ganda o. Pink, red, blue, green. Nasa ang place na tayo. Naliligaw na tayo. Wala siyang pa-label. Gosh. Building dun sa kabilang side. Kailangan natin ng Waze at saka Google Map. Naliligaw na tayo mga madam. World Map. Where is the world map? Pina-zoom pa yan kasi hindi kami makalapit. Actually, medyo nakakatakot kasi wala na nga tao. Pero ayan, nakarating pa rin tayo. At least, diba, pina-zoom lang. So, moving ahead, going back to the Japan Villa of ours. Nadaanan natin yung mga pinuntahan natin kanina, just like that. Hindi ko alam kung napuntahan yung yung Korean Garden. Ay, eto na siya, the Korean Garden. Puro flowers dyan. Ang Korean Garden of Morning Calm, na originated sa South Korea. Yan, pag pinasok nyo yan, para lang siyang park. Pwede kayo mag-unwind dyan. Marami siyang pa-flowers. And punong-puno ng pampahinahon na halaman. Charot. Pinasok ba namin to? Oo nga, ayan o. So, ayan yung kanyang heart na pa-arko. Ayan po yung kanyang itsura. Park lang siya. Pwede kayo magpa-picture dyan. Nasa Korean Garden tayo. Next naman is, nasa ba tayo mga madam? Andito tayo sa side ng parang Merlion. Diba? Nasa Leaning Tower of Pisa tayo ngayon. Ang cute nito. Super cute, as in miniature talaga. Instagrammable din yan kahit ganyan kaliit yan, ha. Tapos bumalik na kami ng Japan Villa. Papasukin natin to. Ayan. Nag-over the bakod na kami. Ayan po yung Japan Villa Garden. Ang ganda nito. May pa-garden siya. Pwede kayo mag-rest dyan. Tapos may pa-lake. Yung lake nila, parang may lamok. Charot, joke lang. Hindi. May yan, yung pool. Ay, hindi lake nga ito. Lake ito kasi meron kang tatawirin na dito eh. Ayan, may tatawirin kang bridge dyan. So, ayan si Ate Mylene, kasama ko. Kasama ko kumuha ng mga pictures. So, yung second bridge, andoon naman yung pool. Diba, may pahingahan dyan. May resting place dyan, guys. That's the Japan essence. Ganda ng place. Maraming puno. Kaya malilim. Ito yung pool. Ayan yung mga kids, mga pamangkin, naliligo ng gabi. Pamawi ng init ng panahon. This is the Japan Villa. Private siya. So, may sariling pool. Medyo malaki. Umuwi na kami na Ate Mylene kasi pagod na kami. Tsaka gabi na. Nakakatakot kaya kami lang nagbibideo dun. Pero at least nakuha na natin ng diba? Nakuha na natin ng view ng nag-sightseeing tayo. O, bongga mga pamangkin. Nag-e-enjoy. Picture. Guys, kung kayo nagbabalak na mag-world tour, pumunta muna kayo dito para dito pa lang sa Pinas, alam nyo na yung itsura ng pupuntahan nyo. Dito sa Torres Farm, along Governor's Drive, Naik, Cavite. The happiest place in Cavite. Punta kayo dito guys, mura lang ang entrance. Pwede kayong mag-day tour. Sa day tour, pwede kayong maligo sa mga pool, sa mga public pool. And pwede ring mag-check-in. So, depende sa inyo kung anong gusto nyong rates. Thank you so much. Bye-bye!